Sa ating modernong NSCR, wala ng apat sa mga makasaysayang istasyon ng tren sa lungsod ng Maynila. Walang mga replacement sa mga babanggitin natin dito, ibig sabihin dumaraan at tumalagpas na lang sa kanila ang mga NSCR trains. Interesado ka bang malaman ang mga stations na to? Here's one of them. Welcome sa dating San Andres Station, isa sa apat na stations na wala ng replacement. Ito ang ilan sa mga video ng huling operations ng Riles noong March 27, 2024. Sa mga sumasakay dito na taga San Andres Bukid at taga Malate, sorry sapagkat sa NSCR, ang San Andres Station na ito ay isa na lamang sa inyong magagandang alaala. Kung ikaw ay dadaan dito today, wala na ang stop, look and listen, pero sa kanyang paglisan, kasama niyang lumisan ang San Andres Station. Ito ang aking huling tanaw sa San Andres Station, ito rin ang aking huling paalam, San Andres. Ano nga kaya mga seryosong dahilan bakit ang isang makasaysayang San Andres Station ay wala ng buwang sa naging plano ng NSCR? Pag-usapan muna natin ang tatlo pang stations na wala na ring replacement dito sa Maynila bago natin talakayin mga totoong dahilan bakit sila ay wala ng slot sa makabagong North-South Commuter Railway. 2027 yan ang taon ng partial operation ng bagong NSCR. Here's the second one na wala na ring replacement sa ating bagong NSCR. Welcome sa dating Vito Cruz Station. Ang Vito Cruz Station ay halos sakop pa rin ng San Andres Bukid at Malate, Manila. Pero malapit din ito sa malalaking barangay ng Makati tulad ng Palanan at San Antonio. Sa mga kabarangay natin dyan sa Malate, San Andres, Palanan at San Antonio, isa ang Vito Cruz Station sa mga wala ng replacement sa makabagong daang bakal. Tulad ng sa San Andres, wala na rin ang stop, look and listen sa crossing na to, pero forever niya nang sinama ang Vito Cruz Station. Sino nga ba naman ang mag-aakala ng mga stations na to na mga sikat, kilala at mayaman sa kasaysayan, hindi na pala isinama sa plano ng ating makabagong Riles? Ang lungkot naman pala kung ganon, pero huwag mag-alala, maya-maya lamang ay ilalabas natin ang mga dahilan ng pamunuan ng NSCR. Ano nga kaya ang mga explanations nila bakit hindi na nila isinama ang mga stations na binabanggit natin dito? Tatanggapin nyo kaya ang kanilang mga paliwanag? Siyempre, kung ikaw ay malapit sa mga stations na yan, siyempre hindi. Tignan nyo sa map na ito, ang San Andres Station at Vito Cruz Station ay dalawang magkasunod na stations at parehong wala na sila. Sa Maynila pa lamang, 4 na stations ang hindi na binuhay pero buhay na buhay ang kanilang mga alaala. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it last. Hello sa mga tagapandakan, kayo ang number 3 sa mga listahan ng stations na hindi na nga nagkaroon ng replacement. Pero may malaki at magandang balita para sa inyo sapagkat ang mga pinanggalingan ng oil depot ng Shell, Petron at Chevron ay gagawin ng mixed-use development. Abangan nyo lang sa channel na ito ang major announcement and master plan sapagkat may magandang niluluto para sa inyo. O siya sige, balik na tayo sa Pandakan Station na tuluyan na ngang nagpaalam sa ating lahat. Parang kailan lang dito ka sumasakay papunta sa University Belt para mag-aral at dito ka rin sumasakay papunta sa Makati para magtrabaho nung nag-graduate ka na. Pandakan Station, bakit mo naman kami iniwan? Ano ba ang aming pagkukulang? Malapit na nating pag-usapan ano nga bang mga dahilan ng NSCR bakit wala ng replacement ang mga stations ng Pandakan, San Andres at Vito Cruz. Tapusin lang natin ang pang-apat na station na hindi rin nilagyan ng replacement. Sino kaya sa mga ito ang wala ng replacement? Santa Mesa, Paco Station, or Buendia Station?
Malakas ang kutob ko. Letter D. Paalam na sa iyo, Pandakan Station, hindi namin makakalimutan ang aura mo at ang mga panahong nagkasama tayo. Wala pa nga dati ang tulay na yan sa kanan mo. O ito na ang pang-apat na station sa lungsod ng Maynila na wala ng bagong station. Kilala ito bilang Dapitan Station sa Laon-Laan. Here na ang mga reasons why some of the original stations were not replaced with new ones. First, redundancy or masyadong malapit sa isa't isa. Examples, Pandakan and San Andres stations are too close to Paco Station. Therefore, ang mga communities sa lugar na yan should use Paco Station. V2 Cruz Station on the other hand is very close to Buendia Station, or alternatively, they can also use Paco Station. Ito namang Dapitan Station ay halos malapit lang sa Espanya Station. Ayon sa NSCR, kailangan din naman ang hanap buhay ng mga tricycles, kaya sila nang maghahatid sa inyo papunta sa pinakamalapit na station. Third reason, NSCR is an express railway service from Laguna to Tarlac requiring speed of 120 kilometers per hour. Kaya kailangan at least 3 to 5 kilometers ang distance ng bawat station. Cracked windshield, shattered in a wreck. You're too broke to even fix it, and it's all that you got left. Oh, babe, I'll take the crumbs, I'll take the keys, I'll take anything you got. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. Totoong wala na nga ang mga riles ng tren, ang mga daang bakal at ang mga PNR stations, pero hindi na mabubura ang mga memorable moments na nabuo sa piling ng mga ito.